sa kanyang panahon. May mga abusadong magulang, ngunit higit na marami ang abusadong anak. Sinisira ang magandang pangalang nilikha ng magulang. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Tyrell sa ating dunang sa kanyang panahon. Talaga, Kuya Randy, ikakasal na kayo ni Menchi. Oo, Tol. Okay lang naman eh. Dahil nasa right age na kami. Pareho din may stable job. Oo, tama. At bukod doon, kailan nyo na ang isa't isa dahil 3 taon na kayo mag-steady. Talagang magpapabigti ka na, ha? Tyrell, hindi pagbibigti ang makasal sa babaeng mahal mo. Ayaw nga pala, mahal mo si Menchi. Wala pa kasi kung mahal eh, kaya hindi pa ako maaaring mag-asawa. At si Trina, Break na sila, Daddy. Paano mo nalaman, Kuya? Nakakausap ko siya kahapon. Sabi niya, kung pwede raw tulungan ko siya para magkaayos kayo. Kahit sino pang gawin niyang padrino, wala nang mangyayari. Sawa na ako sa kanya eh, kaya ayoko na. Tyrell, anak ng kaibigan ko si Trina, ha? Laging tumutulong sa akin dito pag eleksyon. Hindi ka ba nahiyang saktan ng damdamin ni Trina? Daddy, kahit hindi kayo tulungan ng papa niya, mananalo pa rin kayo. Dahil mahusay at mabait kayong chairman. At alam ng lahat yan dito sa barangay natin. Ang kaso, sinisira mo naman ang pangalan niya. Kung ano-anong kalokohan ang pinapasok mo. Naku, buti pa. Pumasok na ako sa office. Ako na naman ang nakakita niyo eh. Sabi mo may pag-uusapan tayo. Kaya niyaya mo ako dito sa park. Ano ba yun, Janine? Tyrell, kailangan pakasalan mo na ako. Ano? Bakit ka naman nagmamadali? Janine, ikakasal pa lang ang kuya ko. Hindi ako pwedeng sumabay sa kanya. Isa pa, wala pa akong ipon. Buntis ako. Pambihira ka naman pala eh. Di ba sabi ko sa'yo mag-ingat ka? Di ba alam naman natin kung paano tayo dapat mag-ingat? Bakit hindi mo ginawa? Di ba? Huwag mo na ako sisihin. Narito na to eh. Pakasalan mo na lang ako. Sa lahat ng ayaw ko sa babae, yung pinipilit ako. What do you mean? Ayaw mo akong pakasalan? Gusto kita, Janine, pero never ko sinabi sa'yo na I love you. Walang niya ka! Ano? I'm sorry. Pero kahit ilang beses mo pa akong sampalin, hindi mo ako mapipilit na pakasalan ka. Ang sama mo talaga. Nagpasarap ka lang sa akin. Ganun ka rin naman sa akin Kaya pareho lang natin ginamit ang isa't isa. Tyrell, mag-usap tayo. Parang galit kayo, Dad. Ano po ba yun? Ano na naman itong kalokohang ginawa mo, ha? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Pinuntahan ako ni Janine kanina sa barangay. Buntis daw siya. Pero ayaw mo panagutan. Talaga palang luka-lukang babaeng yun eh. Nag-usap na po kami. Nagsumbong pa sa inyo. Bakit ba ayaw mo siyang pakasalan? Nobya mo siya. Hindi ko siya mahal, Daddy. Yes, nobya ko siya. Pero noon yun. Break na kami ngayon. At saka isa lang siya sa mga naging nobya ko na hindi ko mahal. Hindi mo siya dapat ginalaw kung gano'n. Hindi mo naman pala mahal eh. Pareho naman po namin ginusto yun. At saka, handa ko naman po sustentuhan yung bata. At sana, Dad, tulungan niyo na lang akong kumbinsin siya sa ganung arrangement. Tyrell, maano nga magbago ka? Dad, Huwag mo naman ako ipahiya ng gusto sa mga tao. At baawa ka sa mga babaeng lumuluha dahil sa iyo! Naparito ka na naman, Tyrell.
Sina, ano bang iniyayaw mo sa akin? Gwapo naman ako. May magandang trabaho. At babaero. Ah, Balita dito sa lugar natin ng pagkababaero mo, ang mga babaeng pinaluha mo. Sina, Alam mo bang sa ginagawa mo? Napipintas lang si Chairman Samuel dahil sa'yo. hindi ko naman gagawin yun sa'yo eh. Hindi kita lulukuhin. Kaso nga, hindi kita mahal. Kaya pasensya na. Iba na lang ang ligawan mo. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ni Sina. Ang suplada niya. Tyrell, malalim na ang gabi ah. Nagising ka pa. Hindi pa ako inaanto, Kuya Randy. May problema ba? Babae? Naiinis ako kay Sina eh. Dahil binastad niya ako. Si Sina? Yung magandang anak ni Aling Cora? Oo, siya nga. Kursunada ko siya eh. Alam mo, para magustuhan ka niya, iwan mo na ang pagiging playboy at mayabang. Kuya Randy naman. Oh, huwag ka mainis. Eh, Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Gayahin mo kami ni Daddy. Stick to one lang at mababang loob. Dahil talaga namang hindi dapat ipagyabang ang magagandang katangian natin. Dahil pahiram lang ito sa atin ng Diyos. Ay, ang tagal naman ng tricycle. Ito ang mahirap dito sa lugar namin eh. Pag malalim na ang gabi, madalang na yung sasakyan. Kung bakit naman kasi, hindi ko maiwan si Chona. Kawawa naman eh. Hilong-hilo yung tao. magandang gabi, Sina. Ay, Tyrell. Ah, Ito naman, nagulat mo naman ako. yeah. Atin na kita sa inyo. Madalang na ang tricycle ngayon. Ay, hindi na, wag na. Ah, Meron pa naman darating eh. Isa pa, nakainom ka. Kahit Kahit nakainom ako, kaya ko pa rin mag-drive. Maski nga ikaw, kaya kong i-drive. Sa banda doon na nga lang ako maghihintay ng masasakyan. Oo, huwag Diyan ka kang na nga. mali, sandali. Pwede ba? Sabi nga ko na maghahatid sa'yo eh. Bitiwan mo kamay ko. Bibitiwan kita kapag nasa loob ka na ng kotse ko. Ayoko ko sabi. Halika. Bitiwan mo ako. Ay, huwag ka nang pumalag. Eh. Sisigaw ako. Ayaw mo tumahimik? Ha? Ito, oh. Tanyo. Ano? Itong amuyin mo. Oh. Amuyin mo yan para matahimik ka. Totoo ang sinasabi namin, Chairman. Hinalay ng anak niyo si Tyrell, ito si Sheena ko. Napakasama niya. Cora. Minahon ka, ha? Sheila, sabihin mo sa akin, paano nangyari yun, ha? Inabagan po niya ako sa madilim na bahagi nito lugar natin. Pagkatapos, pilit po niya ako isinasakay sa kotse niya. Sinakay ka. Nanlaban po ako, pero pinaamoy niya po sa akin yung panyang may pampatulog. At doon sa kotse, napo niya ako nanay. Oh, Diyos ko. Ano naman ba itong problemang ginawa ng anak ko? Kailangan makulong ang anak niyo, Chairman. Pananagutan niya sa batas ang ginawa niya sa anak ko. Tyrell, saan ka pupunta? Magtatago ako, kuya. Bakit mo gagawin yun? Anong gusto mo? Magpakulong ako? Hindi ako bobo para gawin yun. Bahala na si daddy dyan. Dinumihan mo na naman ang pangalan niya. Ang hirap sa'yo, gagawa-gawa ka ng kasalanan, tapos si Daddy yung pahihirapan. Tumigil ka na nga, kuya! Matakot ka sa mga ginagawa mo.
Huwag mong kalilimutan, hindi natutulog ang Diyos. Akala ni Nashin at Aling Cora, may pakukulong nila ako. Nagkakamali sila. Hindi hayaan ni Daddy na makulong ako dahil masisira ang kanyang malinis sa pangalan. Kaya sorry na lang silang mag-ina. Magtatago muna ako ngayon para makaiwas. Kapag naareglo na ni Dading lahat at saka ako lilitaw at babalikan kita, Sina, mananagot ka sa pagsusumbong mo sa akin sa daddy ko. Kaya, may truck! Mapapagka ako! Daddy, Narito ako sa tabi mo, Tyrell. bakit madilim? Hindi ko kayo makita. Oh, anak. Dad, bakit ganito? Tell me, bakit wala akong makita? Anak, ang mukha mo't mga mata. Napinsala ng aksidenteng nangyari sa'yo. Ang ibig niyo sabihin, pangit na ako, bulag pa. Kaya wala akong makita. Anak. Dad, Oo, Dad. uminahong ka, anak. Baka mabilat ka. Sagutin niyo, tanong ko, Daddy. Daddy. Maaari naman daw ipagamot yan ang iyong mukha para mabalik sa dati lang. Kaya lang, ang mga mata mo, hindi na. No! Ayoko mabulag, Daddy. Ayoko rin pumangit. Tyrell, anak. Oh, Diyos ko. Bakit ako nagkaganito? Bakit mo ako pinabayaan? Huwag mong sisihin ang Diyos. Marahil paraan niya ito para imulat ka sa iyong pagkakamali. Daddy, paano na ako mabubuhay ngayon? Pangit na ako at walang silbi. May pag-asa ka pa, anak. Binuhay ka pa ng Diyos sa aksidenteng iyon. Marahil upang bigyan ka ng pagkakataong magbago. Kaya sana, anak, huwag mong biguin ang Diyos. Sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba parurusahan ang sarili sa isang masakit na pangyayari mula sa nakaraan? Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Nolan sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Totoo nga palang sinabi ni Kuya Nolan tungkol sa lugar na to. Very calming. At ang sarap panoorin ang paggalaw ng tubig mula sa talon. Pati ang tunog ng lagaslas ng tubig. Therapeutic. Nakakaganda ng mood. Ang gusto ko malaman, yung totoong scientific explanation na may healing power nga ang ganyang waterfall. Ang dami ko na kasing nararamdaman sa katawan ko Sandali. Nasaan na ang Kuya Nolan at Kuya Santi mo, Madi? Naku, tumakbo na po kaagad sa arkilahan ng bangka, ma'am. Ha? Oh, Roman, bakit hindi mo sinamahan ang mga anak mo? Hindi ba nila kabisadong lugar na ito? Biglangan nangawala sa paningin ko Yun nga, sabi ni Madi, aarkilaro ng bangka. Ang inaalala ko si Santi. Hindi siya sanay sa ganong activity, lalo na sa malawak na tubig. Ano ka ba? Kasama niya ang Kuya Nolan niya.
Swimming champion ang panganay mo sa university nila. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Oh, ano sabi ko sa'yo tungkol sa recreation activity na ito, Santi? Perfect stress reliever, di ba? At relaxing din, kuya. Masarap na pang-escape sa nakasasawang daily routine. Parang nare-reset ang isip ko eh. Talagang ang sarap ng pakiramdam kapag napalilibutan tayo ng malamig na tubig at sariwang hangin. Oh, teka, kuya. Parang lumakas ang agos ng tubig. At lumaki rin ang mga alon. Hanggang mamaya masasanay ka rin sa malalakas na agos at malalaking alon. Basta sagwan ka lang ng sagwan. Madi, hindi pa bumabalik ang mga kuya mo. Tiyak na nag-i-enjoy pa sila sa pamamangka, ma'am. Sabi ko naman sa daddy mo, hanapin ang mga kuya mo, eh. Kaso ayun, naligo nang naligo sa talon. Ayun ang umahon. Mabuti pa. Tayo nang maghanap sa Kuya Nolan at Kuya Santi mo. Halika! Kuya Nolan, lalo pang lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Saka, sinasalpok ng malalaking alon ng bangka natin. Basta tibayan mo ang pagsasagwan. Nakikita mo yung mga puno ng bakawan na yun? Sasagwan tayo papunta ron. Magiging ligtas tayo ron. Pero hindi ko na kayang sumagwan, kuya. Naninigis na ang mga kamay ko eh. Pilitin mo, Santi. Yun lang ang tanging paraan para makalapit tayo sa mga puno ng bakawan. Hindi ko na kayang salukapin ang malakas sa agos ng tubig, kuya. Hindi ko na kaya. Kuya! Kuya! Oh, Diyos ko! Tinangay na ng rumaragis ang tubig ilog ang kapatid ko. Kailangan lumahaway ako ng mabilis sa direksyon niya. Kailangan masagip ko ang kapatid ko. Santi! Kapatid ko! Oh, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Parang wala na siyang buhay. Santi, anak, magsalita ka. Magsalita ka! Isang puno Santi! ng bakawan na tumubo sa gitna ng ilog nakita ng mga rescuer na nakasabit ang katawan ni Santi, ma'am. Ikaw ang kasama ng kapatid mo! Bakit hinayaan mo siyang tangayin ng agos? Magaling kang lumangoy, pero bakit hinayaan mo siyang malunod? Ang God knows kung gaano ko sinikap na sagipin si Santi. Pero kahit na sino pang pinakamahusay lumangoy ng mga sandaling yun, talagang mahirapang sagupain ang rumaragas ang tubig na yun sa ilog. Pero bakit ang sarili mo na iligtas mo, Nolan? Ha? Bakit ang buhay ng kapatid mo hindi? Dahil talagang hindi mo siya sinagip. Hinayaan mo na lang siyang malunod. Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan, ma'am. Mahal ko ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin ang kanyang kamatayan. Napatawag ka. Ate, makikiusap sana ako na dumito ka muna sa amin para matingnan-tingnan si Emma. Hindi pa kasi siya ganap na nakaka-recover sa pagkawala ni Santi. Marami na akong aasikasuing papeles sa law firm, kaya kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sino Nolan at Madil? Kumusta na? Ay, nagdadala mahati pa rin. Pero nagsipasok na rin sila sa kanilang mga klase. Baka nga ako pwedeng pakitingnan-tingnan mo na rin yung dalawang yun, ate. Medyo may trauma pa rin sa nangyari sa kanilang kapatid. Ay, sige, oo. May ilang bagay lang ako
akong sisilupin dito sa bahay. Hindi ka ba nakakaintindi, Nolan? Ayoko makita ang pagmumukha mo ni ayaw kitang makasabay kumain. Hanggang ngayon ba, ma'am, ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Santi? Oo. Dinala mo lang kami sa lugar na yun para doon mamatay ang kapatid mo, hindi ba? Kung alam mo lang, ma'am, higit sa sakit ng paninising ibinabato mo sa akin, kung paano ko nilalabanan araw-araw yung nararamdaman kong survivor's guilt. Dahil kitang-kita ko mismong pagkalunod ni Santi, pero wala akong nagawa. Sana nga ikaw na lang namatay. Baka matanggap ko pa. Baka hindi ganitong kahirap ang pagdadalamati ko nung araw na mamatay ang kapatid mo. Diyos ko, naman! Sinola ng anak mo! Nolan! Nolan! Anak, bakit mo ginawa ito? Isugod mo na siya sa ospital. Baka maubusan siya ng dugo, Roman. Sige na, dalhin mo na ang anak mo sa ospital. Hindi na po nakayanan ni Kuya Nolan ang pananumbat mo, Mami. Paano kung hindi ko na rin makayanan ang pagwawalang bahala mo sa amin? Baka gawin ko na rin ang ginawa ni Kuya Nolan. And totally mawawala na kami sa buhay mo. Madi, walang inang hindi nagmahal sa kanyang mga anak. Tulad ng Kuya Santi mo. Mahal ko kayo. Ano yung Kuya Nolan? Bakit kailangan pa mo nang mangyari ang mga ganitong trahedya? Para lang malaman natin kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa, Ma'am. Palagay mo ba, hindi ko rin tinatanong ang sarili ko kung anong klase akong ina? Mula sa pagkamatay ng Kuya Santi mo. At ngayon, sa tinangkang pagpapakamatay ng iyong Kuya Nolan. Dad, I'm sorry. Ako, anak. Ang unang-unang papel ko sa mundo bilang isang ama, yung manatiling buhay ang mga anak ko sa ano pa mang paraan na kaya ko. Kaya huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Tawarin mo ako, Dad. I'm really very sorry. Anak, be hopeful. Tulungan mo rin ang sarili mo. Maaari nating ibigay sa ating mga anak ang ating pagmamahal. Pero hindi ang ating mga saloobin, Emma. Siguro nga. Masyadong naging mataas ang pamantayan ko sa mga bagay-bagay. Samantalang hindi ko naman pala kayang harapin ang mga pagsubok. Kung si Santi ay naisunda ng mga yapak niyo ni Roman bilang mahuhusay na abogado. Pero hindi nga sina Nolan at Madi na nasa pagtuturo ang parehong interes. Dahil naroroon. Dahil anak mo rin ako. Sapat lang sinabi mong yon para maniwala ako na mahalaga rin ako sa iyo, Ma'am. I'm sorry. Kung naglagay man ako sa pagitan natin ng level ng mataas na ekspektasyon. At kung nahirapan man akong ipakita ang pagmamahal ko sa iyo bilang aking anak. Wala kang dapat ipaliwanag, Ma'am. Nauunawaan kita. Alam ko, mahaba pang proseso ng paglimot sa mga naganap. Pero naniniwala ako
matututuhan nating muling mamuhay ng maligaya. Kasama ang daddy mo at si Mati. Pero ang mahalaga para sa ating lahat sa mga sandaling ito, ang ngayon, bilang simula, nagsusunod pang mga araw. Sa kanyang panahon. Ang dalawang pagkakadapa ay lumilikha ng malalim na sugat sa isang tao. Ito ang naging karanasan ni Nelia sa ating dunahang sa kanyang panahon. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Medyo nanghihina pa po ako, Tay. Ano po anak ko? Babae po ba o lalaki? Lalaki, Nelia. Isang gwapo at malusog na sanggol na lalaki. Kawawa kong anak. Tulad din siya ng kanya ate Ditas. Walang makikilalang ama. Oh, Dahil iniwan din ako ng pangalawa kong minahal. huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa sa iyo. Paano na po ang mga anak ko? Paano ko sila bubuhayin? Hindi ko kayo pababayaan, anak. Tutulungan kita sa pagtataguyod sa mga apo ko. Palalakihin natin may takot sa Diyos at busog sa pagmamahal ng mga apo ko. Kahit pareho silang walang ama. Sana lang, anak, maging aral na sa iyo ang 2 beses mong pagkadapa. Maging maingat ka na, anak. Lalo na sa larangan ng pag-ibig. Oh, heto na yung mga order mong ulam, Linda. Salamat sa pagdadala, Nelia. Uy, kumusta na yung karinderya mo? Ayos naman. Medyo malakas yung kita. Kaya nakakapagtabi ako kahit papaano. Paano hindi lalakas ang kita mo? Sabi ni Mang Tomas, hindi lang tanghalian ng tinda mo. May almusal ka na ring tinda. Oo nga eh. Kakahiya naman kasi kay Itay. Kung iaasa ko pa sa kanyang 2 anak ko. At saka, Linda, gusto kong mapaghandaan ang pag-aaral nila. Aba, parang masure na talagang best friend ko Malaki at malalim ang iniwan sugat sa akin. Nang 2 beses kong pagkakamali sa pag-ibig, Linda. Wala ka na bang balak mag-asawa? Marami namang nanliligaw sa'yo. Kayang buhayin ng mga anak mo. Ay, nako. Iyoko muna isipin yun. Ang gusto ko ngayon, ibuhos sa negosyo ko at sa mga anak ko ang aking panahon. Talaga lang Mahirap ipakipagsapalaran ng mga bata, Linda. Anong kabuang bayad ko sa gagawin mong pagluluto sa birthday ko, Nelia? Oh, naku naman, Basyong. Sobra ng 3,000 tong bayad mo. Sobra pala. Honest ka talaga, ha? Kung iba yun, baka hindi na ibalik pa sa akin. Hindi naman ako ganun eh. At saka ayoko may masabing hindi maganda sa akin yung mga customer ko. Oh, eto yung sobrang pera mo. Huwag na. Tip ko na sa'yo yan. Para lalo mong sarapan ang mga luto mo. Sige, di. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sasarapan ko talaga ang lahat ng ipaluluto mo para hindi ka mapahiya sa mga bisita mo. Yun. Oh, may nag-text sa'yo. Ay, nag-text si Ditas. Sandali lang, ha? Ano? Oh, ano? Bakit bigla kang nag-alala? May nangyari ba sa inyo?
Mabuti po umuwi kayo agad. Ano ba nangyari, Ditas? Bakit namimilipit sa sakdan siya ng lolo Tomas mo? Hindi po namin alam eh. Dinatnan lang po namin siya ni Randy na umiiyak sa sakit ng tiyan. Sige, tulungan niyo ako. Ayusin niyo ang gamit ng lolo niyo. Dadali natin siya sa ospital ngayon. Oh, Ditas, ikaw pala. Dala ko na po yung mga ulam natin next nyo, Tita Linda. Akin na. Salamat ha. Kumusta ng lolo nyo? Nasa ospital pa po. Naroon nga po si Inay. Ha? Sinong nagbukas ng karinderya? Kami po ni Randy. Kayo lang? Mabuti kaya nyo. Opo. Naturuan na rin po kami ni Inay na magluto eh. Ah. Ano raw bang sakit ni Mang Tomas? May kidney stones daw po. At kailangan daw po ng malaking halaga para magamot yun. Naku, kawawa naman si Mang Tomas. May mga kidney stone palang nakita kay Mang Tomas, Nelia. Oo, Masyong eh. Kaya nga gulong-gulong isip ko kung saan ba ako kukuha ng pera para maipagamot si Itay. Huwag kang umiyak. Ayokong mawala sa amin si Itay. Siya naging gabay ko sa pagpalaki sa aking mga anak. Kung papayag ka, ibibigay kong kailangan ng tatay mo. Gagaling siya. Masyong, kung papayag na, ano? Maging tayong dalawa. Ha? Nelia, noong pa man gusto na kita. Masyong, kasalanan ang gusto mong mangyari. Kasalanan sa paningin ng tao. Lalo na sa Diyos, dahil may asawa ka. Hindi naman niya malalaman eh. Dahil mas pinili niyang manirahan sa ibang bansa. Kaya nga, minsan sa isang taon lang siya kung umuwi rito. Kahit na. Ayoko nang dagdagan pa ang mga pagkakamali ko sa buhay. Tsaka isa pa, hindi rin matutuwa si Itay. Kung muli ako magkakamali. Bakit bang hirap mong kunin? Kung tutuusin, hindi ka na dapat magpakipot. Dahil dalawa ng anak mo. Hindi ako nagpapakipot. Nagbagong buhay na ako. At aw sa puso ko ang ginawa ko. Ayoko nang ihulog ang sarili ko sa kumunoy ng kasalanan at sana naman, ganon din ang gawin mo. Oh, Masyong, napasyal ka? Linda, kumusta na si Mang Tomas? Ayun, nasa pagamutan pa rin. Sinamahan ko nga si Nelia na lumapit sa isang foundation para sa ibang gastusin ng tatay niya. Bakit mo na itanong? Makikiusap sana ako sa iyo na pakibigay mo kay Nelia ang sobring ito. Ano to? Parang pera ang laman ng sobring to ah. Para yan sa pagpapagamot kay Mang Tomas. Pero sinabi na sa'yo ng kaibigan ko na ayaw niya sa gusto mong mangyari. Totoo yun. Kaya nga, namulat ako sa katotohanan eh. Dahil sa matibay niyang paninindigan sa tama. Masyong? Hindi ko na ipipilit sa kanyang damdamin ko. Ang halagang ito ay tulong ko sa kanya. Dito kayo po. Natutuwa ako na nakabalik na akong muli dito sa bahay. Lalo na po kami ng mga apo nyo, Itay. Dahil ngayon, magaling na ho kayo. At makakapiling pa namin ang mahabang panahon. Oo nga, anak. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Totoo po yun. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos. Pinatatag niya ako sa panahon ng pagsubok. Kaya hindi na ako nahulog sa kasalanan. Oo nga, anak. Bagkus, naakay mo pa si Masyo na magbago. Randy, halika rito. Tulungan mo akong ihahin tong dala kong pandesal tsaka pansit. Dumating ka na pala, Ate Ditas. Bakit? Ano bang meron? At may dala kang merienda. Masaya lang ako. Kasi natanggap ako sa kumpanyang pinuntahan ko. Ha? Talaga, ate? May trabaho ka na? Oo, sabi. Matutulungan ko na si Inay sa pagpapaaral sa'yo. Oy, kaya ikaw ha,
Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Oo, ate. Wala mo ng girlfriend, ha? Oo, promise. Manliligaw lang ako pagtapos na ako sa gusto kong kurso at may trabaho na. At saka ate, gusto ko rin mapasaya sina inay at lolo. Wow! Ang gaganda ng mga medal mo, Randy. Congratulations, brother. Salamat ate. Binabati rin kita, anak. Salamat din po inay. Pero may gusto po akong gawin. Aha? Ito po, para sa inyo. Naku, ha? Sinabi ko pa yung mga medal mo kay inay. Bakit? Isinabit mo sa akin ang mga ito, anak. Tanda po yan ng labis kong pagpapasalamat sa inyo. Dahil po sa pagmamahal at pagtataguyod nyo sa amin ni ate. Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. At tungkulin kong itaguyod kayo. Sa abot ng makakaya ko. Hindi po lahat ng ina. Tulad nyo, Nay. Tama po si Randy, Nay. Dahil sa amin hindi na kayo nakapag-asawa. Sa amin nyo ibinuhos ang lahat ng panahon nyo. Kayo talaga magkapatid. Pinapaiyak niyo ako. Kaya dapat lang po napasalamatan namin kayo. At ngayong tapos na rin po ako sa kolehiyo, dalawa na po kami ni ate na mag-aalaga at magpapasaya sa inyo. Sa kanyang panahon, kung minsan nagwawakas ang isang pagdurusa sa pamamagitan ng isang mapait na pangyayari, ito po ang naging karanasan ni Imelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, Imelda, totoong sinasabi ko. Kitang-kita namin nung asawa ko na pumasok sa motel sina Robert at yung babae niya. Maraming salamat sa impormasyon, Luming. Yun lang sasabihin mo? Wala kang gagawin? Naman, Imelda, maraming beses ka nang niloko ng asawa mo. At maraming beses ko na rin siyang kinausap para magbago. Pero walang nangyari. Eh di hiwalayan mo na yung walang niyang yun. Para hindi na masaktan pang damdamin mo. Hindi ko magagawa yun, Luming. May anak kami. At mahal na mahal ko si Robert. Kaya titiisin mo na lang yung mga ginagawa niya. Lumin naman. Di na uso ngayon ng martir. Jordan, salamat sa pagbabalik mo sa napulot mong pera ng Kuya Robert mo, ha? Tiyak na nakalimutan niya kung saan niya naiwan yan. Kaya hindi siya naghanap dito kanina. Oo nga eh. Pero Chuck, hinahanap niya na ito. Ibibigay ko na lamang sa kanya mamaya. Bakit pa ate? Ikaw naman ang gumagastos dito. Wala siyang ibinibigay sa'yo. Lahat ng kita niya, inuubos niya lang sa sarili niya at sa pambababae. Mali na gantihan natin ng masama ang hindi tamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Alam ko yun. Pero hirap ka na ate. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil bukod sa pag-aaral ko, pasan mo pa lahat ng gastusin ng pamilya mo. Tapos nagagawa pang sakta ni Bayaw ang damdamin mo. Minsan tuloy, gusto ko na siyang kumprontahin eh. Huwag mong gagawin yun, Jordan. Baka magkasakitan kayo. Pero ate... Hayaan mo na lang ako. Kaya ko ito. Tsaka naniniwala ako na magbabago rin si Robert. Tungkol naman doon sa pag-aaral mo, huwag mong alalahanin ang pagtulong ko sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko. Nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang ate mo. Maraming salamat, Ate Imelda. Promise, pag nakatapos ako, tutulungan din kita sa pagpapaaral sa pamangkin ko. Melda, pupunta rito mga barkada ko mamaya. Magiinuman kami. Magluto ka ng mga masasarap na pulutan, ha? Mamili ka. Pwede ba mamayang konti na lang, Robert? Inaanto kasi ako eh. Napuyat ako sa tinapos kong trabaho kagabi. Baka gahuling ka sa panahon. At saka nga pala,
Wala akong pera, Robert. Binayaran ko na kasi yung bahay, yung ilaw, tsaka yung tubig natin. May pera ako. Pero ibili mo ito lahat, ha? Ayoko nang titipirin mo kami. To. Juan, pwede ba akong kumuha rito para sa mga kailangan natin dito sa bahay? Nakakabuisit ka naman eh. Sinabi ko na ayoko nang titipirin mo kami. Bahala ka na sa mga kailangan nyo rito. Sige na, lumakad ka na. Saan ka man nagpunta ang mami mo, Cindy? Mamimili po, Tito Jordan. Mamimili. Opo, narinig ko po. Inutusan siya ni Papa na mamili ng pampulutan nila ng barkada niya. Sigurado na may inuman na naman dito mamaya. Yun nga pong sabi ni Papa kay Mama. Naawa nga po ako kay Mama, Tito Jordan. Bakit? Ano na naman ginawa ng papa mo? Kasi, kahit inaantok si Mama, minadali siya ni Papa, sinigawan pa po. May tumatawag sa cellphone ko. Sandali lang, Cindy, hello? Ako nga po. Sino po sila? Mga polis? Bakit po? Ano po? Si ate na aksidente? Pumayang na putulin nila mga binti ko, Robert! Jordan! Ate, yun lang ang paraan para maligtas ka sa panganib. Totoo sinabi ng kapatid mo. Masyado na pinsala ang binti mo dahil sa pagkabundol sa iyo ng truck. Paano na ngayon ito? Lumpo na ako! Paano ba ako magtatrabaho? Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Binti lang naman ang nawala sa iyo eh. May mga kamay ka pa, isip at mga mata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Nalumpo pa lang miss mo, Robert. Dahil sa nangyaring aksidente sa kanya. Oo, Martin. At yung kotse naman niya, pinagbili na. Kawawa naman si Melda. Paano ngayon yan? Hindi na siya nakakapagtrabaho. Nagtatrabaho pa rin. Sa bahay nga lang na ginagawa ang office work niya. Buti, pumayag ang boss niya. Oo. Mabait naman yung boss nila. Naintindihan siya. Saka maganda ang record sa kanila ng misis ko. Kaya hindi nila basta maaalis niya. Pati nga si Jordan, yung kapatid niyang bunso. Naipasok na niya sa trabaho. Kahit graduating pa lang. Aba, ayos ah. Kaya lang ano? Naiinis ako eh. Oh, bakit naman? Malaki na ang pagkukulang sa akin ni Imelda. Hindi na niya ako naasikaso. Di tulad noon. Pati na mga gamit ko. Dapat, unawain mo na lang yun. Masanay ka na. Lumpo na siya. Ewan ko. Parang hindi ako masasanay ng ganito. Anong ibig mo sabihin, Robert? Robert, bakit may mga maletang nakalabas dito? Diyan ko nilagay lahat ng damit at gamit ko. Pero bakit? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Aalis na ako. Robert! Maghihiwalay na tayo. Robert! Bakit? Bakit naman? Minahal naman kita, pinagsilbihan kita. Noon yun. Nung hindi ka pa lumpo. Pero ngayon, ang laki na ng pagkukulang mo sa akin. At hindi ko na matitiis yun. Pero ang pagmababae mo, ang pagpapabaya mo sa amin, at ang pananakit mo sa damdamin ko, lahat yun natiis ko. Huwag mo akong sumbatan. Hindi ko naman sinabing magtiis ka. Pakiusap, Robert, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ka. Huwag hilahin ang damit ko. Robert! Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Robert! Tanggapin mo na lang yun. Papa! Papa, wag ka pong umalis!
tumigil ka, Cindy, ha? Dahil kahit ikaw, hindi mo mapagbabago ang pasya ko. Napakawalang yan ang lalaking yun. Dahil ba sa lumpo ka na, iniwang ka? Ay, hindi man lang naawa sa'yo. Ganon kung tutuusin siya ang dahilan kaya ka na aksidente. Napakasakit, Luming. Ginawa ko para manatiling buo yung pamilya namin. Para huwag niya akong iwan. Pero nabigo pa rin ako. Imelda, magpakatatag ka. Alalahanin mo na andyan pa si Cindy na nangangailangan sa'yo. Luming. Isipin mo na lang na baka paraan ito ng Diyos para matapos na yung pagdurusa mo kay Robert. Ate, nakita ko kanina si Aling Lolaine. Binayaran ko ng bahay, ilaw at tubig natin sa kanya. Ay, ganun ba? Kaya pala hindi siya nagpunta ngayon para singilin ako, eh. Jordan, salamat, ha. Tinupad mo ang pangako mo. Natutulungan mo ako. Pag nakatapos ka na. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, ate. Kaya naman gusto kong tumanaw at mapasaya ka. Ay, ang bait naman ang kapatid ko. Mas mabait ang ate ko. Dahil sa pagtulong mo, mas napaghahandaan ko ang kinabukasan ng pamangkin mo. Ma, gift po yun sa akin ng office. Dahil ako ang naging Employee of the Year. Wow. Kaya wala tayong gagastusin sa bakasyon natin sa Palawan. Ilang araw ba tayo doon? 3 days po. Anak, kaya lang baka mahirapan ka sa akin. Alam mo naman. Ay, hindi po, Ma. May sasakyan tayong magagamit. Sagot din ng office. Sinabi ko kasi sa kanila na lumpo kayo. Pero gusto kong kayong kasama ko sa aking bakasyon. Anong sabi ng boss mo? Humanga po sila sa akin. Mabuting anak daw po ako. Hindi ko kayo nakakalimutan. Totoo naman yun, eh. Kayo ng Tito Jordan mo ang dahilan. Kaya naging masaya ko. Kahit na iniwan tayo ng papa mo. Ay, nakita ko nga po pala kanina si Mang Martin, Ma. Yung kaibigan ni Papa. Ano raw? Sinabi po siya sa akin, eh. Na ano? Nasa ospital daw po si Papa. At malala ang sakit. Nangangailangan daw po ng tulong. Ano, Ma? Tutulungan po ba natin siya? Oo naman, anak. Tatay mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Asawa ko pa rin. At dahil biniyayaan tayo ng Diyos, huwag natin ipagkait ang ating tulong sa ating kapwa. Lalo na sa iyong ama. Sa kanyang panahon, gaano nga ba kahalaga ang pananatiling buo ng isang pamilya upang matugunan ang maraming pangangailangan ng mga miyembro nito, tulad ng pangangalaga, pagmamahal, at pag-unawang maibibigay ng bawat isa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Florence sa ating dulang sa kanyang panahon. Lola? Lola, nandiyan na po yung inarkila ninyong van na sumundo kay Daddy. Siya. Mauna ka na sumalubong sa daddy mo, ha? Alam mo naman tumatuhod ko. Naku, hindi agad-agad na maitatayo. Grabe mga kirot dahil sa akin, Rayuma. Uy, Shay, sige na po, Lola. Basta sumunod na kayo kaagad, ha? Sige na. Takbo na roon. Hindi ko
ko akalain na ito pa rin palang inaanay na kwartong to ang daratnan ko rito. Oh, natural sa pagdaraanan ng mga taon, rumurupok ang mga kahoy, inaanay. Ay, naka. Hindi man lang yun naipasemento mula sa perang ipinadadala ko. Noon na nga kasi namin yung mga pangangailangan mula sa pagkain hanggang sa mga gamot ni inay. Magastos din ang online class ni Elise. Kala mo ba? Masyado nyo kasing inasahan ang perang nanggagaling sa akin. Kung nagsipaghanap buhay kayo, edi sana naipon pa ninyo ang mga pera ko. Aba, Samuel, naghahanap buhay rin kami rito. Malaking bahagi ng kinikita ko sa pagluluto ng mga kakanin ang bumubuhay sa amin dito. Ang batugan na si Eric. Wala naman trabaho, di ba? Si Eric ang katuwang namin sa lahat ng mga gawain. Higit sa lahat, tagasugod kay inay sa ospital kapag inaatake ng high blood. Kaya huwag kang sumbat ng sumbat. Dahil baka mas may sumbat kami sa iyo. Manghang pa rin magsalita si Kuya Samuel. Parang siya lang ang may karapatang manumpat Oh, Eric, huwag mo nang pinapansin ang mga sinasabi ng kuya mo. Jack, magulo lang ang isip nun. Dahil sa naging biglaan niyang pag-uwi dahil nga sa pandemya. Yung naiwang jeep ni Itay, na pinamamasada ko, na ibinenta niya para makapag-abroad siya. Meron ba siyang narinig sa akin? Maaaring hirap din siyang isipin na magiging buhay niya rito. Ngayong wala na nga siyang trabaho. Lalo pa magkukuleyo na si Elise. Masyado siyang palakwenta at palasumpat. Sino sa palagay niyang sumasagot sa mga pangangailangan ng anak niya rito? Kaya nga siya iniwan ang asawa niya. Dahil masama ang ugali niya. Oh, Elise. Akala ko yung nag-online class ka na. Pasado 8:00 na ng umaga Tsaka, uy, Elise, umiiyak ka ba? Ang daddy po kasi. Tinanong ko lang kung may chance pa po ako makapag-aral sa Dubai kapag nakaalis na siya ulit. Pinagsisisigawan na po ako. Nako, wrong timing nga kasi yung pagtatanong mo. Alam naman nating lahat na biglaan ang kanyang pagkakauwi dahil nga sa pandemya. Umaasa po kasi ako sa pangakong yun ni Daddy, Tita. Sabi nga kasi niya, bagsak ang ekonomiya ng Dubai. Yung nga daw mga kasama niya sa trabaho na naiwan pa roon. Nauna na raw pinauwi yung mga anak dito para dito na nga magsipag-aral. Paano po? Kung hindi pa rin siya makabalik sa abroad, hindi na rin po ako makakapag-college. Ano ka ba? Nandito kami ng Tito Eric mo. Pati na ang inay. Hindi ka namin pababayaan. Makapag-aaral ka sa kolehiyo. Kaming bahala sa iyo. Bawiin mo sinabi mo, Eric. Bawiin mo dahil kung hindi, paduduguin ko yung uso mo. Totoo naman sinasabi ko, di ba kuya? Mas binigyang prioridad ni na Inay at Ate Florence na ikaw ang makapagtapos ng pag-aaral. Para kung makaraos ka na, makatulong ka sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito na ayaw mong tantanan ang panulumbat. Pero dito, at dito ka pa rin bumabagsak. Walang nga ka. Dahil sa mga sinabi mo, parang hindi mo na ako iginalang. Alin? Yung mga perang ayaw maalis sa panulumbat mo. Higit sa mga yun, pagkalingat pag-aasang pilit namin idinudugtong sa buhay ni Inay. Daddy! Tito Eric! Tawag po kayo ni Tita Florence! Si Lola po! Bigla na lang po nawala ng malay! Kailangan po isukat sa ospital! Diyos ko! Ang Inay! Hypertensive ng inyong ina. At para makatiyak tayo kung saan nanggagaling ang kanyang hingal, kailangan niyang maisalang sa ECG test at chest x-ray. Yung mga laboratory test na kailangan niya
Paano po kaya maisasagawa yun? Mahihirapan na po kasing tumayo at maglakad si inay. May heart section ng ospital. Doon isinasagawa ang ECG test. Katabi naman noon ang radiology. Etong cellphone number ko. Tawagan niyo kaagad ako sa oras na hawak niyo ng mga resulta. Opo, Dok. Maraming salamat po. Okay. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Pagdating ng oras, pare-pareho tayong nga sa ganitong sitwasyon. O saan ngayon tayo kukuha ng perang gagastusin kay inay? Kung nagbabarat man lang sana ng buto yung isa riyan eh. Ako na naman ba pinatatamaan mo, kuya? O bakit? Meron pa bang iba? Ganyan ka naman palagi eh. Sa halip na pasalamatan mo ako dahil akong gumaganap sa papel na hindi mo kayang gampanan. Hanggang dito ba naman sa ospital? Hindi pa rin kayo titigil ng pagsusumbatan? Isa magbatuhan kayo na magbatuhan ng paninisi sa isa't isa. Isipin nyo kung paano tayo makatatawid sa krisis na ito dahil ang kagalingan ng inay ang nakasalalay dito. Lola, pinagtimpla ko po ulit kayo ng warm lemon water. O, heto po. Inumin nyo na. Naku naman, Apo. Talaga bang kailangan kong uminom tuwing umaga ng tinitimpla mong yan? Opo. Kaasim naman kasi. Nangingilo na yung mga ngipin ko sa tuwing iniinom ko eh. Lola, marami pong health benefits ang lemon water. Lalo na sa katulad ninyong nagpapalakas pa. Alam niyo po, dinagdagan ko pa talaga ang mga dasal ko sa Panginoon na maging maayos lahat ng mga resulta ng mga lab test nyo. At saka syempre, yung maging negative ang result nyo sa swab test. Pero alam mo, Apo, bukod sa mga pambobola mong yan, ang gusto kong malaman, kung nasaan ba yung daddy mo? Nagkasundo na ba sila ng Tita Florence mo at ng Tito Eric mo? Dahil lamang dumaan ako sa matinding pagsubok sa ibang bansa. Nadamay sa mga sentimiento ko pati ang pamilya ko. Ngayon ko napatunayang ang pamilya ang pinakamagandang regalong ibinigay ng nasa itaas. Hihingin ko ang kanilang kapatawaran. Dahil sila ang pinakamahalagang biyaya na meron ako sa aking buhay. Para saan ka mo? Ang 20 mil na ito, Samuel? Para ka ako pandagdag mo sa puhunan mo sa paggawa ng mga kakanin. At ate, gusto kong makabawi mula sa kagaspangan ng ugali ko mula nung dumating ako. Nawalan ako ng katuwiran sa mga bagay-bagay. Pati tuloy kayo, nadamay sa gulo ng utak ko. Patawarin mo rin ako, Kuya Samuel. Nadala din ako ng bugso ng emosyon ko. Kaya nasagot kita ng pabalang. Namulat na ako na kung magkakawatak-watak tayo, paano pa natin mapagtutulong-tulungang ipagpundar ng magandang kinabukasan sa Elise? Lalo na ang pagpapanatili sa kalusugan ni inay. Mga kapatid ko, Ate. ito ang pinakamaligayang araw na dumating sa buhay ko. Ngayong nagkakasundo na kayo, lalong hindi ako natatakot na harapin ang mga darating pang pagsubok.